Pinagtutulungan daw ng iba-ibang ahensya ng gobyerno na sirain ang pamilya Duterte ayon kay Presidential Sister at Senator Amy Marcos. Hindi sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ng kanyang kapatid. Darito ang unang balita ni Tina Panganiban Perez at Mav Gonzalez. Ang pahayag ni Senadora Amy Marcos laban mismo sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Sabi ng Senadora, yan ang lumabas sa investigasyon ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Marcos, bahagi rin ng plano ang naunang pagsulong sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon, ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara sa Duterte Drug War, ang investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapapasok sa mga kinatawa ng International Criminal Court. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Rekomendasyon ng Senadora, imbestigahan ng Ombudsman ang mga sangkot sa tinawag ng Senadora na invalid administrative arrest sa dating Pangulo. Kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, ang kapatid nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. False testimony at perjury naman ang gustong isampa laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Ayon kay Senadora Marcos, sa umanay Oplan Horus ng partidong Lakas CMD na kaalyado ng administrasyon, pagtutulungan aniya ng iba't ibang ahensya ang pagsira sa pamilya Duterte. Nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Kinukuhanan pa namin ng tugon ang Lakas CMD. Nang tanungin naman kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Sa graduation ceremony ng PNP Academy sa Cavite, nakausap ng media si Pangulong Bongbong Marcos. Katatapos lang noon ang mga pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na politika ang motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa pag-iimbestigaan niya ng kanyang komite sa Senado. Ang maikling sagot ng Pangulo, may kanya-kanyang opinyon at hindi siya sang-ayon sa opinyon ng kapatid. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nasa PNPA graduation din si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kabilang sa inirerekomenda ni Senadora Marcos na imbestigahan ng Ombudsman. We will have our chance to prove ourselves, pero important is that Senator Amy believes in due process unlike the people that she follows. And you're ready to face her? Of course, anytime. I have nothing to hide. Si PNP Chief Romel Marbil, na kabilang din sa nais pa imbestigahan, tumangging magkomento. Sorry po, I haven't read that. Bukas naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa rekomendasyong imbestigahan sila ng Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sabi ng kalihim, hindi siya natatakot sa rekomendasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. So welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, this the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ambassador Marcos Lacanilao. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.